Yan, welcome back po sa aking pong YouTube channel. So for today's vlog, magbubukas po ako ng mga parcel na aking pong binili sa Shopee para po sa aking pong anak. So meron ako mga biniling mga abubot na kailangan niya dahil na-check ko yung bag niya, yung mga gamit niya nakakalat sa loob ng bag. So hindi siya madaling makita o mahanap, kailangan pa niyang halungkatin. So, itong mga binili ko, magagamit niya to talaga kapag nabuksan natin. Let's start na! Ito yung unang parcel. Maliliit lang naman to guys, at saka hindi rin naman kamahalan. Yan siya guys. So, ito siya guys. Ayan. So, para saan ito? So, buksan natin yung zipper. So, nakita ko dun sa mga reviews. Ayan. Dito, pwede nang ilagay yung kanyang scientific calculator. Tapos, dito naman, sa dalawang bulsa na to, yung kanyang charger at yung cord ng charger niya o kaya yung earphone niya. Dito naman guys, yung kanyang power bank. Kasi nagdadala ng power bank yung ano ko. So, at least nandito lang siya sa iisang bag. Diba? Hindi siya kailangan pang halungkatin sa backpack niya. Ito lang ang kukunin niya. Makikita na niya lahat yung mga kailangan. Mura lang to guys sa Shopee. Check mo. Yung ganito. Yan. Ito naman yung susunod natin dito. So, hindi ko alam kung anong laman ito guys. So, ito naman guys, 50 lang. Pencil case lang. Kasi yung ballpen niya, nakapasok lang dun sa mga, although may lagayan naman sa loob ng backpack, kaya lang mas maigi kung dito lahat nakalagay yung kanyang ballpen, yung kanyang whiteboard marker, etc. etc. sa isang lagayan. So, pencil case siya. Mura lang din to guys. Nabasa ko naman yung mga review, matibay naman. Siyempre, depende pa rin sa gumagamit. Next natin bubuksan ito. Coin purse. Para yan dun sa kanyang mga pera. Ayan. Kasi marami siya mga bariya-bariya. So, pwede na itong wallet. Actually, ganito rin yung wallet ng husband ko. Ayan. Maliit lang siya, guys. Pwede niyang ilagay sa bulsa. Ayan. Malaki naman, malawak naman sa loob. Ayan. Tapos, meron din dito sa may labas. So, next naman natin bubuksan ito. Ito namang isa na to, hinabol lang kasi yung kanyang cellphone wala ng case, sira na. So, mahirap naman pagka walang protector. Yan. Para to sa kanyang cellphone. Yung case. Ang last natin bubuksan ito guys. Ayan. Dalawa to. Lagayan ko nung baunan na binili ko sa kanila. Ayan. May handle siya na paganyan. Bubuksan nyo to. Tapos yung baunan nakalagay dito. Ayan. Atayong dito yung baunan. Tapos dito, pwede nilang ilagay yung kanilang kutsara. So, dalawa yung binili ko kasi yung dalawang boys ko. Sa loob ng bag lang nila nilalagay yung kanilang baunan. Tapos yung tubigan nila sa gilid ng backpack nila.
ito yung aking mga nabili para sa Tsunakis ko. Kasi tayo mga nanay, ma-observe tayo sa mga gamit ng mga anak natin. We make sure na organize yung bag nila para mas madali nilang nakukuha yung gamit nila. Plus, hindi mawawala. Kasi pag magulo yung bag mo, di ba, may tendency ma-misplace mo or mawala mo, hindi mo na makita. So, kung mayroon siyang mga tamang lagayan, mas magiging madali para sa iyo hanapin yung kailangan mo. Ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo yung mga inilagay ko sa mga binili ko na. Seconds later. Ito yung bag ng anak ko. Ayan. Ito yung ginagamit niya. So, dito niya nilalagay yung kanyang tubig. So, pag magdadala siya ng baon niya, nasa loob ng bag yung kanyang baonan. So, ito, para po dito sa baonan niya. So, ipapasok natin po dito kasi kasya lang talaga siya para dito. Kasi para dito lang talaga siya. Yan. So, yan lang yung nakalagay dyan. Tapos, dito, yung kutsara niya. Since yung kanyang kutsara ay masyadong mahaba, natin ito gagamitin. Yung kutsara at tinidor na lang ang kukunin natin. Tapos, ilalagay natin dito. Yan. Masasara naman siya, guys. Ayan lang. Ayan. So, isi-zipper natin dito. Zipper natin ganyan. So, ayan yung baonan niya. So, ito, pwede na lang ipasok sa loob ng bag. Na makakasiguro kang yung pagkain mo, hindi rin matatapon. Kasi yung mga books naman ng anak ko, konti lang. At saka, hindi rin naman niya everyday na dala-dala, kaya wala masyadong laman yung bag niya. Kaya pwede niya itong mailagay sa loob. Yan. So, at least maayos. Hindi tayo gagamit ng plastic bag, ng paper bag, o kung ano-ano, para mailagay lang natin yung baonan natin. At least ito, presentable. Ayan. Next natin, guys. Ayan. Yung mga ballpen niya, guys, dito niya inilalagay. Ayan, dyan. Kanyang marker, kanyang glue stick. Ayan. So, dahil may pencil case na siya, dito na natin ilalagay sa pencil case. Para isang lalagyan lang. Pinili muna natin yung kanyang mga ballpen. Ito yung mga ballpen niya. Meron siyang whiteboard marker, tapos yung ballpen niya, glue stick, correction tape. Ayan. Ilalagay natin lahat yan dito. Para hindi siya hiwa-hiwalay. Mas maayos siyang tingnan, guys. Mas okay. Lalagay na lang niya sa loob ng pot niya. Next natin, guys, ito. So, anong malalagay natin dito? Buksan natin. So, dito, guys, pwede nating ilagay yung calculator niya. Kasi meron siyang scientific calculator. Ito. So, para mas safe yung scientific calculator niya, yan. Mas madali niyang makuha. Pwede niyang ilagay dito yan. So, yan na siya, guys. Tapos, meron siyang power bank. Ito yung power bank niya, guys. Nagilaga. Ayan. Dinadala niya yan sa school. Pwede natin itong ilagay dito. Yung charger niya ito, ayan, tanggalin lang natin siya dito, lagay natin siya dito, ayan, tapos yung cord, ikot lang natin, pasok natin dito. So ayan na siya, guys. Ito yung scientific calculator, ito yung charger niya, ito yung kanyang power bank. Ha? Mas maayos. Sasara naman siya, guys. Pa, mas maayos siyang tignan. At least isang kuhaan na lang niya yan sa bag niya.
Tapos ito naman yung kanyang coin purse. So may wallet siya guys. So ito yung wallet niya guys. Tingnan nyo, hindi pa niya naisara. Oh. Andito lahat. Yung barya, yung papel. Kasi walang lagayan to ng coins. Walang lagayan. Nalalaglag din. Nahuhulog din siya. So, ito yung binili ko sa kanya para andito na lang lahat. At pwede niya itong madala. Mailagay lang sa kanyang bulsa. So, ito na guys. Ilagay ko na yung kanyang pera dito. Kasama yung mga barya. So, very handy. At pwede niya itong ilagay sa kanyang bulsa. Kasi minsan iniiwan lang niya yung knapsack niya. So, yung wallet niya nasa loob ng bag. At least ito, dala niya nasa bulsa niya. Masisecure yung kanyang pera. Guys, ito yung cellphone ng anak. Ayan. So, wala siyang case. Kaya ako siya binili ng ganito. Ayan. Lagay natin. Ayan. So, mas protected siya pag may ganito. So, ayan guys. Ito yung mga abubot na binili ko para sa aking funcionaries. So, ayan guys, ang ating pong vlog for today. So, tayo kasi bilang mga magulang, we always wanted our kids na maging maayos, diba? Maging orderly, maging organized sa lahat ng bagay. So, pag nakikita natin medyo kailangan nila ng support natin when it comes to pag-aayos ng kanilang mga gamit. Like kasi ang mga lalaki, hindi naman sila kagaya ng mga girls na maraming mga abubot talaga, na maraming mga lagayan, mga pouches, ganyan. So mga boys kasi, basta meron silang knapsack, meron silang backpack, okay na sa kanila na nakalagay lang lahat sa loob ng bag nila yung mga gamit nila. So kahit maghalungkat sila, okay lang din sa kanila. So syempre, for some reason ako, para sa akin, naguguluhan ako ng ganun. Alam ko na yung anak ko, kahalong ka talaga sa bag niya dahil hindi niya makita yung mga gamit niya. So, at least sa mga ganitong mga simpleng organizer, mas mapapadali yun para sa kanya, diba? At hindi iinit ang ulo niya na nawawala yung ballpen niya, nawawala yung whiteboard marker niya, o yung correction tape niya, or yung wallet niya, diba? Yung power bank. At least sa iisang lalagyan siya, makukuha na niya. So, yun lang naman yung aking purpose kung bakit ako bumili ng kung ano-anong mga abubot. Na mura lang naman yan, guys. Pero, alam kong may quality naman at tatagal. At ang anak ko naman ay hindi naman din masasabing walang pakialam sa gamit o walang pag-aalaga sa mga gamit. So, alam ko na magtatagal naman itong mga binili ko sa kanya. Sana po nagustuhan niyo po yung aking pong vlog today, guys. Thank you for watching. See you again next time. Until then, ingat, God bless, and happy lang. Bye-bye!